Greetings to all. This is a very important moment for each one of us because we are talking about the essential of life in this planet Earth, which is something that we cannot afford to miss it in our lives. We are now broadcasting worldwide this kingdom, which is a very, very important in these last days, wherein this is the time na pinag-uusapan itong kingdom na ito dahil nasa end time na tayo, na sa haba ng panahon ay talagang nakalimutan na pinag-usapan ito. In fact, it is the most neglected idea na nandito sa ibabaw ng mundo, pero hindi talaga siya napag-uusapan. Oo. So, okay, I'm Kuya Ed. Yes, I'm your Kuya Aris. I'm Ate Carmen. I'm your Kuya Romel. And I'm your Kuya Jemar. Bakit puro kuya kayo? And Bata naman kayo. sabi niya nga po kanina Tito that this is a neglected idea. And therefore, we welcome everyone for we know that exposed tayo sa napakaraming impormasyon. So, halos lahat na ata ng category, information, ideas ay napapanood na natin. But we see to it that ngayong araw na to, may hinanda kaming bago na hindi mo pa naririnig. Ito yung isang bagay na This must be very interesting. Yes. Something that must be irresistible. Yes. Actually, this is the irony of the world, no? Pinag-uusapan ng mundo, yung mga trending lang, yung mga kung ano yung gusto nila pag-usapan. Pero itong kingdom na ito, yung dapat pag-usapan, di ba? This is the topics of everyone, na worldwide, Alam mo global. ba, bakit siya Yun yung comedy doon eh. Pinag-uusapan yung trending pero actually irrelevant sa buhay. Yes. Alam mo kung bakit siya trending? Kasi naghahanap sila ng isang tao na makakapatumbok kung ano ba yung gusto nilang makakapagsabi, kung ano yung pangangailangan ko. Kaya pinipilit nilang panoorin lahat. So, Sino sa kanila? hindi lang yung gusto nila, hindi lang yung pangangailangan nila, kundi yung gusto nila marinig dahil doon sa trending na yon. Yes. Actually, they are waiting for something na, something that is probably that could cure their ears. Exactly. Yeah. So, Something na kung ano yung need ng tenga, yun yung minimit ngayon, na kung saan actually hindi naman talaga yun yung actual na pangangailangan ng tao. kaya sa lahat ng nanonood, alam ko may hinahanap ka. Yes. At ngayong araw na to, mahanap mo yung hinahanap mo sa pag-uusapan natin ngayong araw na to. Everyone is longing eh. Ito yung longing ng mundo. Meron silang gusto marinig. Kasi kaya siguro sila nakafocus sa mga cellphones nila. Kasi they are waiting for something na matagal na nilang gustong hanapin. At sa lahat ng mga viewers natin, ito na yun po. So sa lahat na naghahanap dito, pwede ba natin sabihin na ngayong araw na to, the search is over. Yes. Yes. Because finally, yung matagal mo nang hinahanap, yung mamimit mo ngayong araw na to. So are you saying na kahit sino, kahit anong klase ng tao siya, anong trade, anong field siya, yung hinahanap niya, mahahanap talaga dito? Yes. Yes. And Yun this yun. time we will find the Parang most... wait lang. parang kay iba yata yung dating yan. Ano ba yan? Magic? O... This is something that is very important to us. Yet, hindi natin alam na very important pala siya sa buhay natin, na yun pala yung hinahanap natin, that we try to seek it in different areas of our lives or in different resources or what. Pero ito pala, dito lang pala natin siya mahanap. Dito natin malalaman yung sagot this time, this afternoon. Yeah, oo nga. Talagang, actually, when you begin to understand this thing, it pushes you to seek even more. Yes. Yeah. Actually, the world today it is something na sawa na yung tao na maghanap ng isang bagay. Kasi actually, sa dami kasi na nahanap nila, hindi naman talaga nami-meet yung expectation nila. Tama. Oo.
Actually, imbes na masurprise sila na nakakaroon sila talaga ng tawag na ito, disappointment dahil dun sa nahahanap nila na hindi pala yun yung dapat na kailangan nila. Yun yung irony dun na tinatawag. Sa Tagalog, mabakal. Yes. Yun yung question mo kanina, Kuya, di ba? Lahat ba ng ng buhay, all walks of life ba, nandito yung mahanap nila? Yes. The answer is yes. Kasi ito yung kagandahan sa kaharian eh. Lahat ng klase ng tao na yung gusto, gaya ng iba, ang gusto lang namin sa uniform service, ang gusto lang namin is about our services. Pero hindi eh, itong kaharian, all walks of life. Ang lahat ng pwede na question. So, nabanggit mo na yung tinubog mo na karakagat yung pinag-usapan natin. Okay, nabanggit na lang ni Aris yung yung kaharian. Yan po yung sentro ng discussion natin in this time na talagang napakahalaga na dapat natin pag-usapan ito. By the way, when we talk about kaharian, sa English is called kingdom. So this is the kingdom of God. Hindi ho ito kaharian ng tao o kung sino man. Kung hindi, this is the kingdom of God na binaba niya dito sa lupa, na kung ano mang meron sa langit, yan din dapat yung meron dito sa lupa. Actually, ito yung pinag-pray-prayman o kinakanta ng mga Katoliko, mga kinakanta nila, pinapanalangin nila na Thy kingdom come, Thy will be done here on earth just it is in heaven. Yeah. So itong kingdom na ito actually, hindi lang talaga siya nasa langit, kung hindi, ang intensyon ng Diyos ay ibaba niya mismo dito sa lupa. So, yung ibig sabihin pala dito na ang kaharian na to ibinaba sa lupa. Yung kaharian na to pwedeng maranasan. Yes. Realidad siya. Yeah. Hindi siya isang kaisipan na sa future mo lang mararanasan. So, sa kabilang buhay, sa ibang dimension, kundi dahil ibinaba siya sa lupa, ma-enjoy mo, mararanasan mo ito dito sa lupa habang nabubuhay pa tayo. So at the present, exactly. at the present siya, yun yung beauty nito, kaya at the present natin siyang mararanasan first hand, hindi galing sa kwento namin, but to you, our viewers, it is our joy na maranasan nyo din yung nararanasan namin. So are you saying, Romel, that we are talking not only from idea, but we are talking from experience? Yes, po dito. Because this kingdom is an experiential kingdom. It is something na mararanasan mo. O nga naman, when you talk of something that is a entity or idea or company, normally you experience that entity, right? Because this is actually a physical kingdom. Wow, grabe, no? This is a physical kingdom now in this planet Earth. Actually, this kingdom is also physical in heaven. Actually, when you talk about physical, it is something you see, it is something that you can touch. So, kapag nasa langit ka, siyempre, mararanasan mo ito. Okay? At talagang physical ito na na-experience o na-enjoy siya doon. Kaya nga, binaba siya rito. Kung ano meron sa langit, wow, take note of the word. Kung ano meron sa langit, siya rin yung meron sa lupa. So wala. Kung sa langit, kung ano yung kalagayan niya sa langit, yun din yung kalagayan niya dito sa lupa. Walang magbabago. Yes. As in, exactly. Walang pinagkaiba. Yeah, walang kakaiba. Kung ano yung kalagayan niya sa langit, siya rin dito sa lupa. So in other words, we are talking of the exactness kingdom in heaven and on earth. Wow. Nabanggit niyo yung physical kanina dito. So, isa ito sa pinakamagandang balita patungkol dito sa kaharian. That ngayong araw na to, we are here not to motivate you, not to comfort you, not to give you a theory or an advice, but we are giving you a real solution, a life experience, a reality. So, mahirap kasi pag-usapan ng isang bagay na ideya, pero ito, realidad. And what makes an impact to our life? It's reality. So you can hold it, you can enjoy it, it can change your life outright. Why?
it is now, and it is real. So if we're talking from our experience, actually, it's a very powerful. Yes. It is a very powerful thing. When you talk about experience, it is something that you cannot refute or you cannot debate. Yes. It's something that you cannot deny. Sabi nga ng iba you can never debate experience. Kasi it's reality. So we are not only talking about idea, we are not talking about words, we are not talking about only about theory, but we are talking about reality. Actually, nababasa lang natin sa Bible to kingdom eh. Marami tayong naririnig na word na kingdom, but we never heard someone saying that this kingdom is reality, it could be experience or beyond that. It's not just an experience, actually it is also a daily life actually for us already. Yeah. And you know, this kingdom is not very far from us. It's just there waiting for us. It's open to everyone. It welcomes everyone regardless of whatever situation you are into right now. Kung ano yung pinagdadaanan mo, this one is waiting for you. It is waiting for you to seek it. Because diba nga sinasabi nila dito, this is the answer now to your problem. This is the answer to what you've been longing for. Baka hindi nila alam nga dito nga, yung mga longing nila, yung mga desires nila, it all roots down to this missing thing in their So life. you're saying while ago na hindi malayo sa atin, so nasaan itong kingdom na ito? Yan, maganda. Sabi mo kasi hindi malayo. So saan ngayon itong kingdom na ito? Okay? Now, during the time of Jesus Christ, there is a passage in the Bible that says that seek first His kingdom and His righteousness. Yun ang sabi niya. So, one time I was sharing this kingdom, I think I was in somewhere in Visayas, wherein I started sharing this kingdom in the morning up to afternoon, and after a few hours, somebody asked me this very shocking or maybe actually it's a mind-blowing question or something na talaga na-distract me na you've been sharing to us about this kingdom but you never said the address of this kingdom. I was shocked to that question. Kasi sasabihin nga naman na Jesus Christ was demanding it, seek His kingdom. So if someone demands you for something to find, of course you would be asking for an address, Yes. right? Tama. Yeah. Ang hirap naman siguro kasi dito na pina-explain mo sa kanya yung lasa ng pagkain. Gaano kasarap yung pagkain. Tapos hindi mo nasabihin, saan ba pwedeng kainin yan? Saan ba pwedeng kunin yan? Saan ba pwedeng puntahan yan? Saan ba pwede makain? Saan ba pwedeng makakain yan? Parang gano'n, di ba? So, yun yung tanong sa akin noon. Saan ba natin mahanap yan? Ano ba address niyan? Si Jesus naman nagpapahanap ng isang bagay na walang address. So, ang sagot ko, sabi nga ni Carmen, hindi siya malayo, malapit lang sa atin. And when God demands something, He would supply doon sa dinidemand niya. Okay? Kapag sinabi niya, seek His kingdom, huwag mo na problemahin kung ano yung address. Basta ang work mo lang, mag-seek. At ang kanyang obligasyon naman ay to reveal it to you. That's why there is a passage in the Bible na seek and you shall find it, knock and it shall be open, and ask and it shall be given. So all those things are a demand, but it is followed with a supply. Yes. Yeah. So, nabanggit mo Carmen nga na nandyan lang siya, pero bakit hindi natin siya nare-recognize? Ba't di natin alam na nandyan pala siya? Dahil kahit na gaano kalapit ang isang bagay, pag hindi mo alam na yun yung hinahanap mo, hindi mo talaga siya makikita. So, ang dami nating hinahanap, ang dami nating kailangan, pero walang nakapagsabi sa atin, ano ba talaga yung makakapagtugon doon sa hinahanap ko. And nabanggit mo nga kanina, ang ganda ng sinabi mo dito na itong kingdom na to, it is for all walks of life. Bakit? Dahil ito pong kaharian na to, nasa kanya lahat. Yes. Kaya nga may sinasabi tayo na pag nahanap mo ang kaharian, nahanap mo na lahat. Yes. Dahil may mga nahanap tayo, pero limitado lang yung ino-offer. May nahanap tayo, pag-ibig lang yung naibigay. May nahanap tayo, kaligayahan lang na ibigay.
Pero ito, lahat ng pangangailangan mo, when you find this kingdom, you find everything. Wow. So, ang ibig mo sabihin ko yan is, once you find this, the search is over. Yes. Kasi kung marami tayong nahanap sa labas, pero after nahanap natin, parang ba may kulang pa rin? So, naghahanap tayo ng ano bang next? Alam mo nga, Rodel, ito yung isa sa mga realization ko sa kaharian. Simple lang ang buhay. Yes, tama. Ang dami nating hinahanap, pero ang hinahanap natin, yung mga bagay-bagay na produkto ng kaharian. Ba't di natin kunin yung may hawak ng lahat ng produkto, yung kaharian, simple yung buhay. Ganun na ganun yung paghahanap natin sa, alam niyo yung mga pag may sakit ng tiyan, may sakit ng ulo, ang tinatagbuhan natin butika, hindi natin alam na sa likod lang natin, yung alam niyo to discover the creation. Ito yung pinaprovide ng kaharian eh. We have to discover this creation para malaman natin yung mga makukuha natin sa kanya. At madodominate natin itong creation. Yun lang, napakasimple lang ha. Yung sakit lang ng tiyan, sambong lang pala sa likod ng bahay. Ang ginagawa natin dati, bumibili tayo ng medisina sa butika, sa Mercury, nandyan lang pala sa tabi natin. Ganun din sabi ko, Arman eh. So, are you saying na itong creation na ito na nag-exist around us Yes. ay meron siyang gamit sa or pwede siya magiging gamot, pwede siya magiging pwede natin magamit sa mga bagay-bagay, parte ng buhay natin? Yes. Yeah, Yes. true. Kasi walang nag-exist, tingnan niyo itong prinsipyo na ito ha, walang nag-exist dito sa mundo na walang purpose. Yes. So everything that exists in this planet Earth has a purpose. Amen. Yeah. So it's a matter of discovery. But before discovering all those creation, we need to discover first the source of the creation, Amen. which is the kingdom. Yes. Okay? Yeah. So this is the kingdom of God, wherein mahahanap natin lahat ng at kahit ano pangangailangan natin sa buhay. Now the question is, bakit kingdom ang hanapin natin, hindi yung hari? Yes. Kasi for the longest time, kung titingnan mo ngayon, ang mga believer, yung mga born again, they are sharing the king instead of the kingdom. Yeah. Pero kung titingnan kasi natin yung konsepto ni Jesus o yung kung paano niya dineliver itong kingdom na ito, He did not share the king, but He shared His kingdom. Yes. So hindi niya sinabi, seek first the king, and all these things shall be added unto you. He said, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. That was the command. So kung ano yung kanyang pattern na binabasa atin, yun din dapat ang susundin natin. Actually, kaya kingdom yung hinahanap natin kasi lahat ng resources ng hari dito niya nilagay sa kanyang kaharian. Yes. Yeah. Maganda yung sabi mo kanina, Tito, na masakit yung tiyan mo, nagtitake ka ng gamot, pero ang totoong lunas pala, yung mga nandyan sa paligid natin. At ito yung tanong ng Tito. Itong kaharian na to, kasi sabi ni Tito kanina, pwede pala maging alternative nung sampung na yon, yung gamot. Yes. Di ba? Pero ngayon hindi pwede tanong eh. Pwede bang maging or meron bang alternative itong kaharian na to? Na sinasabi natin may pag-asa, may kasaligayahan, may kasaganahan. May kaya pa bang mag-offer nito? So, okay. Actually, bago ko sagutin yan, pupunta muna ako sa another explanation. Iikot muna ako para malaman natin ang direkta na kasagutan. Please bear with us because this is a very exciting moment for each one of us. Yes. Now, every entity in this world has something to offer. Yes. Yes. Right? And every government in the world has something to offer. Every country, every place has something to offer. But the question is, ito bang ino-offer nila, talaga bang kailangan natin sa buhay? Okay? Kasi when you talk about sports, it offers entertainment. Right? It offers entertainment. When it comes to tawag ito,
military, it offers most likely security. Okay? But they offer security, but it's not, they could not offer safety. There's a big difference between offering security and offering safety. They can secure the place, but they could never take it, they could not ever place it in safe. Okay? So this is something na talagang may kanya-kanyang ino-offer. Kung ang bangko, they offer to you a loan, they offer to you many things about financial matters. So may kanya-kanyang ino-offer yan. Now, this kingdom, ito na kanina, yung pinag-usapan natin, ano yung tanong mo? May alternative ba to? Alternative ba? May alternative ba ito? Walang alternative itong kingdom na ito. This kingdom is no alternative. Essential siya. It is something na hindi mo pwedeng tawag na ito. Wala siyang wala siyang substitute, non-optional. Okay? So in other words, this kingdom is indispensable. In other words, so kung ano man ang ino-offer na ito, wala nang pwedeng sino pa makakapag-offer ng anuman ino-offer na ito. So kung anuman mahanap mo sa kaharian na ito, wala ka na rin pwedeng, hindi mo na rin siya pwede mahanap pa kahit saan. That's why Jesus Christ described this kingdom as a treasure. Okay? It's a treasure. No entity, no government in this planet Earth that described as a treasure. Okay? Kahit saan pa, kahit pa mayaman na bansa yan, kahit ano pang bansa yan, walang bansa na pwede niyang i-elevate yung kanyang sitwasyon as a treasure. Only this kingdom. Yeah. Ganda dito, no? So, nilevel ni Jesus Christ yung kingdom as a treasure because alam niya na ito talaga yung sagot sa lahat ng problema, sa lahat ng katanungan, nung sino man makahanap nito. Kaya pinahanap niya sa atin yung kingdom, and pag nakita natin yun as a treasure, parang it's a 180-degree turn of your life. At parang pag-isipin mo, sinong mag-aayaw sa treasure, di ba? Pag hinahain sa iyo ang treasure, aayawan mo ba ang treasure? Parang sino ba namang loko-loko ang aayaw talaga ng treasure? Especially sa situation natin that everything is kulang, parang everything is in scarcity, tapos ngayon, you'll be provided with treasure. Parang kung sa akin, igagrab na natin yan kasi alam mong yun yung pinaka-importante. But the thing nga dito, it's not, sabi nga ni Kuya kanina, hindi nga nare-recognize na yun yung nawawala. So yun nga yung purpose nga ng sinasabi ni Tito, kung ginagawa natin, is to make everyone know what is this na hinahanap nila. Remember the word Jesus said, this is a treasure. Like treasure. Yes. Kasi, nabanggit mo nga kanina, sino ba naman ang aayaw ng treasure? When you talk about earthly treasure, it talks about monetary. Tama. Okay? It purely talks about monetary. But when you talk about treasure of life, that's different. So when you talk about treasure, earthly treasure, it offers you only about money. It will not give you health. It will not give you security. It will not give you power. It will not give you influence. Okay? It will not give you a perfect life or a complete life. That's why this kingdom is a treasure of life. It offers everything. Kasi kapag money lang ang pinag-uusapan, yung mga mayayaman, pwede nila ayawan yan. Sasabihin mo 1 billion, baka tawanan lang nila yan. Siguro yung mahirap, hindi nila talaga ayawan yan. Pero yung mayayaman, pwede nila ayawan. Kasi yun lang ang kaya niya i-offer. Pera lang. Pero dito kingdom na ito, it's beyond what man could think as far treasure is concerned. So, sinasabi mo ngayon, Tito, na hindi limitado itong kaharian na to para mag-solve ng problema. Kasi pag sinabi natin mag-solve ng problema, ang pinanggalingan ng tao sa kapangitan, kadiliman, kahirapan, kaya nagkaroon ng kasaganahan. So kung treasure pala siya ng buhay, kung mayaman na ako, maganda na yung kalagayan ko, may magagawa pa yung kaharian na to
doon sa magandang kalagayan. Kung mayaman ka na, marami ka ng pera, maayos na yung buhay mo, kailangan mo ba treasure? Oh, yun nga, di ba? So ano pa yung kayang gawin ng kaharian na to? Yeah. Kaya nga sabi Beyond ko, the solution. kaya nga sinabi ko, it's far beyond the earthly treasure. Yes. Because it is the treasure of life. Yes. Yung pagkabuhay nga ni Yeshua. No, nakita natin yung namatay siya, nabuhay siya. After na-prove niya, famous siya, nabuhay na siya, na alam na ng tao kung na-prove niya na yung kingdom. But after the resurrection, tinuloy pa rin niya what is kingdom. Tuloy-tuloy pa rin niya sa share kung ano yung kingdom pa rin sa mga disciples niya. That goes to show na it's really more than the treasure. Kasi yung So parang sa madaling salita, parang kung pangit yung karanasan mo ngayon, ang kaharian may hinandang magandang karanasan. At kung maganda naman yung nararanasan mo ngayon, may mas maganda pa hinanda ang kaharian para sa buhay natin. Kaya in all walks of life, in everything that we need, there is something the kingdom can offer. At So, sabi nyo, are you saying na nabanggit mo in all walks of life, nasabi mo na the kingdom has something to offer? yes. Okay, pupunta tayo ngayon sa pinakamababa na antas ng tao. Yes. Okay, siguro baka maaaring debatable ito, no? Estudyante ako. Yan. So yan. Kasi nag-start ako na, actually, kung ako isang estudyante, nag-start ako na mag-build up ng buhay. Yes. So, wala pa ako na-attain. Yes. So, para bang nag-umpisa ako. So, kung isang estudyante ako, ano naman pakinabang ko dito? Diba? Bigyan natin ng mas maganda pang destination dito. Estudyante na laging fail. Yung mga... Para bang sa Tagalog, mahina ang utak. Yun. Nahihirapan yung meeting. Sa salita, anong 80s, school School. Sa parang mahirapan yata yung AI na kung ano yung school bukol. Kasi, remember, this is a worldwide broadcast na later on yan, maano yan sa iba-ibang langwahe kung saan bansa siya. Okay, so, mahina yung utak ko, isa kong estudyante, mahina yung utak ko. Okay, dagdagan pa natin. Mahirap pa yung buhay namin. O, di ba? So, ano yung pakinabang ko dito? Ano relevance na itong kingdom na ito? Ano pakinabang ko sa kanya? O, di ba? Ano pakinabang ko sa kanya? O, di ba? O. So, kapag estudyante, anong mapakinabang? Anong sagot? O. Actually, kaya sabi natin, nag-offer itong kaharian na to ng abilidad. Actually, isa sa mga pinakamagandang meron sa kaharian na to, makikilala mo kung sino ka. Dahil pag nakilala mo kung sino ka, lalabas na yun yung abilidad mo. Actually, hindi ka naman talaga mahina eh. Hindi ka naman talaga kulang. So hindi ka naman talaga mahina yung utak. Yes. Hindi ka naman talaga mahina yung yung diskarte. Yun yung pinag-usapan. Kapag sinabi mo kasi abilidad, ang shortcut kasi ng abilidad, diskarte. So hindi ka naman talagang kulang ng diskarte. Hindi naman talaga mahina ang utak mo. So you're saying it's a matter of discovery? Yes. So madidiscover mo ba kung sino ka once you understood this kingdom? Yes. Wow! So, grabe pala itong kingdom na ito. Para palang scientist ito, no? Na parang tutulungan ka pala magdi-discover kung anong mga bagay-bagay sa buhay na nakatago. Actually, ang dami nakatago sa buhay natin na hindi natin, hanggang ngayon, hindi pa rin natin na-unlock o hindi pa rin natin nadidiscover. And this is something, the benefit of this kingdom, that it pushes us actually to discover actually who we are. Actually nga dito, based on my experience when it comes to studying, yung sabi mo kuya kanina, it shows to you kung sino ka, your identity. And sa akin, based on my experience po, when I found the kingdom, nung nakilala ko na anak pala ako ng hari, kasi based po sa past ko, I'm from a broken family. And all those time na nag-aaral ako, grabe yung inferiority ko. Kasi feeling ko, ang laki ng kulang sa akin na galing ako sa broken family. I lack all the confidence, hindi ako nagre-recite noon, wala akong pakialam sa mga, sa school, sa recitation, basta sa written na lang ako babawi. Kasi I fear to open up and maput ako sa spotlight. Sandali lang.
naging curious lang ako yan sa sinasabi mo na yan. Galing ka sa broken family, tapos anak ka ng hari. Ikaw na, paano ka naging anak ng hari? Ano yan? Anak ka ba ng hari ng Saudi Arabia? O anak ka ng hari ng Brunei? O, It's beyond the earthly kings, Tito. Yung okay. Can you explain it to us further? si Tito kanina sinabi niya about the kingdom. And this kingdom is ruled by a king. And that king is not just a king, but he is not just our king, but he is our father. And when that king is presented to you as your father, you see him not just as Lord or God or king. When you see him as your father, dun ko na-realize dito nga, anak pala ako ng hari. It built the confidence in me po na yung dating na sobrang... Paano ka naging anak ng hari? Paano ka, sabi mo kanina, Diyos? Paano ka ngayon naging anak ng Diyos? Tao ka lang. O paano ngayon nangyari yan? Ano yan? Medyo curious yung sinasabi mo O, di ba? Yes. O, Diyos siya, tapos tao ka. Paano ka naging anak? Sabi ko, galing ka na broken family. O, paano ka ngayon naging anak ka pala ng hari? Mayaman ka ba talaga? So if we go back to our origin in the Genesis, alam natin we have been Ito created. yung Genesis, this is the book of creation. Yes, tama. Dito nag-umpisa lahat. Yes. Okay, so para maintindihan natin ang journey ng buhay, dapat bumalik tayo sa umpisa Yes. at doon tayo mag-umpisa. Yes, tama. Ang problema kasi, ang nangyari, hindi natin naintindihan yung umpisa ng buhay, kaya inumpisa natin yung journey ng buhay sa gitna. So Yes. hirap tayo ngayon maintindihan along the way kung ano ba talaga yung kalagayan natin. Yes. So it brought us confusion na dapat pala bumalik tayo sa creation, sa original, kung paano tayo ginawa, kung paano tayo inumpisahan for us to understand fully the story of life. Yes, tama nga dito. Kasi Parang pelikula yan, inumpisahan mo yung pelikula sa gitna, hindi mo maintindihan Ay. kung ano ba yung istorya ng pelikula. So kailangan umpisahan mo sa umpisa yung pelikula upang maintindihan mo yung kabuuan ng pelikula. Okay, you start your pelikula now. usually diba yung kwento natin na nasa gitna muna tayo, then we go back to the past. Usually sa atin kasi, di ba, yung current situation natin, sa brokenness state natin, we settle on that. And di natin na-realize that there is... You are talking, kapag sinabi mo broken family, teka ka kasi may confusion Sabi mo kasi kanina anak ka ng Diyos. So meron bang broken family sa pamilya ng Diyos? You are talking now from the biological family. Yes, The yes. earthly family. So ito yung tinatawag mo na broken family. Kasi baka mamaya sabihin ng tao, bakit may broken family ba sa Diyos? Di ba? Kasi Yes. medyo ito Okay? Yes. So he is talking from the side of the earthly family na kung saan naranasan niya yung broken family. Wow! Today there are a lot of broken family around the world. Yes. Yeah. But in the kingdom, there's no such thing as broken family. Okay? So sige, tuloy mo yan. Pero sabi mo nga Tito na we go back to our origin. That brokenness, nakita ko yung completeness ko, na buo pala ako, may pamilya pala ako, may tatay pala ako, may mga tao pala na nagmamahal sa akin sa paligid. So ito ngayon yung sinasabi ng Psalm 82 verse 6 that we are all sons of the Most High. Di ba? Na anak pala tayo ng Diyos. Yan, nakasulat to sa Biblia. Yes. Then it is something na hindi mo pwede i-debate ang salita ng Diyos. So, for all those people around the world, maaari nasa Amerika ka, nasa Europe, whatever continent around the world, I would like to let you know this truth. That whatever you experience in your family today, there is always hope because you have a true family actually that is in heaven wherein God is your Father because He is your Creator. Siya yung gumawa sa iyo. Siya yung origin mo. Sa iyo doon ka nag-umpisa ng buhay. Regardless kung ano mang relihiyon yan, Muslim ka man, Katoliko, Christian ka man, Buddhist ka man, Hinduism ka man, whatever religion you belong, we have all one Father. Yes. Naghihiwalay lang ang tao nung nag-fail si Adan sa kasalanan, so here comes religion. Actually, ang nag-divide sa tao is religion.
Okay? But all of men, every man in this planet Earth, regardless who he is the Son of God. Yes. Okay? That's the truth. That is written in the Bible. Sige, tuloy mo yung istorya mo. Going back, sabi ko nga po kanina, I found completeness when I went back to my origin. I found my father, the king of this kingdom. And doon ko na-realize po na lahat pala ng Teka muna, sino ba itong father nito na king of this kingdom? si Yahweh ang Yahweh. Ito yung kanyang Hebrew word. Okay? Na kung sa English, mababasa natin yan sa Old Testament na ang pangalan niya ay Jehovah. Kaya lang, kapag i-translate mo yung English to Hebrew, hindi mo na makuha yung eksakto na translation niya. So, Jehovah ang pangalan ni Father na sa English, pero Yahweh sa Hebrew. Ito yung tinutukoy ni Jesus na nagpadala sa kanya dito sa lupa. As the Father has sent me, so I'm also sending you. So ito rin yung sinasabi ni Jesus Christ na tatay niya. Okay, na tinatawag niya Father. Okay, ngayon, pwede na natin siya tawagin Father kasi tinawag nga tayong ni Jesus Christ na brother. Doon sa Hebrew chapter 2 verse 9. Yeah. Okay? Napakasayang pamilya ng Carmen na ang sarap isipin na itong panimula natin sa kaharian. Ang una nating sinasolve is ano yung tamang simula. Kasi we're so excited, we're so overwhelmed, how to do it, how to go on with life. But I tell you, ang dami nating pangit na karanasan and we're looking forward for what will tomorrow will offer us. But let us settle first to the very, very main issue. Saan ako magsisimula? And how am I going to start this? You know what? Great things in life always boils down to your beginning. So kahit na gaano kaganda yung gusto mong pangarapin, pag nagkamali ka sa simula, it will domino from one step to other. So you are saying na sa buhay napakahalaga na mag-umpisa sa tama. Yes. Paano mo masasabi na mag-umpisa sa tama kung 30 years old na ako? Pwede ba ako mag-umpisa uli? Mabibigyan ba mo ng Diyos na pagkakataon na to restart my life? Yes. Yes. Actually, yun nga yung sinasabi na dito na So, this kingdom is applicable to all walks of life. tingnan mo na, dali lang. Pinag-uusapan kasi natin dito yung pwede ba ako mag-umpisa uli? Okay, siyempre, kasi that is a very interesting question. You know, in this kingdom, our king is a very, very, very gracious king. That everyone has the privilege for a second chance. Yes. Okay? We are given, ito yung kagandahan ng kingdom na ito. We are all given a second chance. So this is the God, the King we serve, the Father is a very gracious God. So no matter gaano man how ugly your life is, there is always a chance to restart it all over again. Yes. Ganun yung mga nangyayari kasi sa mundo ngayon eh. Although they are very rich, yung pagka nalaman nila yung dark side nila, in-expose nila na meron siyang dark side, dun nag-i-start yung pag-fall ulit nila. Dito kasi sa pinag-uusapan natin, our dark side will be, mag-start ulit sa bago, mawawala yung dark side na sinasabi natin gaya sabi ng mundo. This dark side keeps on pulling us. Pero sa kaharian, sabi nga ni Kuya kanina, sa 30 years old, pwede mo mag-start? Yes. You see, our Father is a gracious Father na kahit anong taon ka pa mag-start, as long as you start right, mawawala lahat yung mga dark side mo talaga. Actually, kakalimutan talaga. Lahat interesado magsimula ulit. Yes. But one of the struggles of everyone, kung paano magsimula hindi na nga niya alam kung paano magsimula. Mag-isa ba siyang nagsisimula? So, right, that's why we are here. Alam mo ba, sa lahat ng mga tao na nag-fail, actually, hindi niya iniisip hindi siya afraid dun sa future. Takot siya kung paano siya mag-umpisa. Yes.
Yan talaga yung tinatawag na struggle na marami na nag-fail, na takot sila mag-umpisa. So could I still be qualified to restart my life? And what would be the outcome if ever I start my life again? Yes. Yan yung mga tanong na up to this date hindi talaga masasagot eh. That's why all of you listening to this broadcast, just give us a chat, or you can just sound us so we could guide you how to start all over again. Yes. Wow! Grabe itong kingdom na ito, pati pag-umpisa ng buhay, available. Ano? Yes. Oo. Parang nga dito yung mga struggle ng mga kabataan natin. If there's only one thing that would make them restart their life, I think everyone would want to restart their life. Kasi parang ayaw nila sa situation nila ngayon, may mga gusto silang baguhin kasi hindi nila alam kung paano magsisimula ulit. And now this is what the kingdom is giving us, that restart sa buhay natin. Actually, Carmen, maraming nagtatanong sa mga kabataan na, or sinasabi nila na, if only I could turn back time. Diba? Pero itong pinag-uusapan natin na idea, hindi lang natin ito-turn back yung time, but we will see to it that we will start right, with the right people, with the right idea, and to live on with a right life. So, yun, grabe no? So, We could no longer turn back yes, tama po the dito. time. Yes. But we can turn around our life. Our lives, tama. Okay? Pwede tayo mag-umpisa ulit. Okay? We can never undo our past anymore. Okay? We can never undo the time, but we can undo our present lives. Which is, we can restart all over again. Yes. Kaya nga hindi lang to restart right start. Right start. So, madali kasi magsimula, pero tama ba yung simula ko ulit? Kasi ang pinanggalingan niya failure eh. So magsisimula ulit ako, ang fear ko, tama ba? Paano ko to gagawin ng tama? That is why we are offering everyone now the life that you've been missing. And itong mga kuya, mga tito, we are here now to help you start a right life. Kaya sa lahat na nakikinig, sinasabi namin sa inyo, hindi ka na ngayon nag-iisa. Tayo pa, bunga rin ba tayo na nag-umpisa muli? Yes, yes. Actually, natanong ko yan dito kasi isa sa mga benefit na nakuha ko sa kaharian na to, yung paano magsimula. Kasi siya yung nagbigay sa akin ng alam mo paano ka nadapa. At lahat ng tao, walang nag-dare sa'yo na magbigay ng kamay para tumayo ka ulit. Pero ito yung kaharian na nagsabi sa akin na tumayo ka kasi kailangan kita. Ang inaasahan ko noon, tumayo ka kasi kailangan mo ko. Pero ang sinabi niya sa akin, tumayo ka kasi kailangan kita. Yung pagbigay niya sa akin ng halaga na, uy, may nangangailangan sa akin. So, kailangan kong tumayo. Iba yung dating na kailangan kong tumayo dahil kailangan ko to. It is my first time to hear a word na magbigay sa akin ng hope na in your deepest moment, in your failure, sa pinakamaduming mong kalagayan, ang sasabihin sa'yo, kailangan kita. So, what hope, what pag-boost you? Normally, ang nagsasabi niyan, tumayo ka kasi kailangan ka ng anak mo. Yes, yes. Tumayo ka kasi may nangangailangan sa'yo. Parang gano'n. Pero dito, sino ba ito nagsabi sa'yo na tumayo ka dahil kailangan kita? Sino ba nagsabi sa'yo? Sa akin, ito yung tatay natin yung ama. So, ibig sabihin mismo yung Diyos natin na nagsalita na tumayo ka kasi kailangan kita. Oo. Okay? So, truly talagang ang Diyos talagang binibigyan tayo muli na kahit nadapa tayo, talagang binibigyan tayo ng pagkakataon na tumayo muli. Ngayon, merong kondisyon dito kapag mag-umpisa ka muli ng buhay. Ito yung tinatawag na kung nagkamali ka doon sa dati mong daan na dinadaanan, may tinatawag dito si Jesus na repent. Alam niyo, may ibig sabihin ng repent about face. 180 degrees turn around. Oo. Para mag-restart tayo muli ng totoong buhay. Nabanggit natin kanina, lahat ng walks of life ng tao, merong relevance itong kingdom na ito.
Kahit sino, kailangan niya ito. Okay? Let's say, mayaman ako. Mayaman ako, healthy ako, bata pa ako, makapangyarihan pa ako, ligtas na ako, most likely sa reliyon ko, or ako isang born again, ligtas na ako. Kailangan ko ba itong kingdom na ito? O, yun yung tanong doon, di ba? Ligtas na ako, lahat gano'n. Para ba yung rich young man doon sa Bible na kung saan ligtas na siya, mayaman na siya. Kapag sinabi natin young man, most likely, hindi pa, wala pang sakit ito, healthy pa ito. At the prime of his age, most likely, malakas pa siya, makapangyarihan pa siya. Pero bakit pa siya lumapit kay Jesus? At pinatulan naman siya ni Jesus. At ang sabi ni Jesus sa kanya, one thing you lack. Grabe, di ba? So, though you have everything in this planet Earth, actually, if you don't have this kingdom, still something you lack. Something you lack. So ngayon, sabi niyo, estudyante, pwede akong maging matalino. Okay? Pwede akong na dati mahina yung utak ko, pwede akong maging matalino. Mahirap ako, pwede ko yumaman. Pwede ako mabigyan ng i-discover yung abilidad ko na para maging diskarte ako. Paano kung isa kong negosyante na successful? Kailangan ko ba ito? Ano pa nga kailangan ko dito? In what way? Ano sa tingin niyo? Let's say mayaman ako. Let's say ako number one billionaire. Let's say punta na tayo kay Elon Musk. Kailangan ko ba itong kingdom na ito? Yes. Ano kailangan ko ba yung siguro si Elon Musk? Pumunta na tayo sa pinakamayaman na tao. Di ba? Kailangan ko ba ito? Ako si Donald Trump. Sabihin natin pinakapangyarihan na tao sa buong mundo. There is always a need for everyone, regardless of who you are. So if you are a politician, you still need this kingdom. It gives you more idea when it comes about governance. It's about management, especially if you are holding a higher position in the government. So if I am a billionaire, I could earn even more ideas. Idea after idea. Because we have 500 to 700 ideas that are storing us. Ito yung nilagay ng Diyos na kailangan natin i-discover pa sa ating buhay. Si Elon Musk kaya ilang idea pala yung kanyang na-extract o na-explore o na-unlock o na-uncover o na-unearth. Ilang idea kasi siguro wala pang 10. Di ba? So there are still many more ideas that are about to be unlocked. So if let's say I'm a manager, or a teacher, anong kailangan ko dito? Purpose. Yeah, purpose is very important. Kasi the purpose is it is something that would fill us. Ito yung mag-fill ng ating emptiness sa buhay. So from the bottom to the top, kailangan lahat ng tao ito. Kaya lahat ng paano kung isa kong duksingero? Okay? Ano naman kailangan ko dito? It would even increase your skill as a boxer. Potential. Okay? So I think wala na tayong oras. This is meron pa ba tayo natitirang oras? 3 minutes? Wow. So meron pa tayo 3 minutes. This is a 1-hour broadcast. So marami tayong napapag-usapan. Meron pa tayong 3 minutes. Yes. Okay. This is just actually an overview of this kingdom. Marami pa. And stand by, actually follow us more because it is actually a detailed things in life. Practical po ito. So magagamit mo siya, relevant siya, na hindi lang ito para sa isang aspeto ng buhay. So I'll tell you that as you follow us more, as you discover more together with us in this kingdom, mas magkakaroon po tayo ng kaliwanagan. Actually, this is an eye-opener of what really life is. Yes. Wow! So nabanggit mo yung practical niya o yung practicality niya. Para bang grabe yung benefits niya sa buhay na kung saan dito mo lang siya makukuha, no? So it's not just a talk, it's not just an idea, but it's reality. Ito yung gusto pa pakinggan ng tao, yung realidad. Yes. Karamihan kasi na marami futuristic
Pag sinabi, ang explanation ko sa futuristic he always postpone the time. He always delay the time. And anything that is future, you can never benefit from it. Future Tama. So kahit trillion man yung pinangako sa iyo, future, hindi mo siya may-enjoy at present. Hindi mo siya maano. But we thank God for bringing us down, bringing this kingdom down to us, that right now we could enjoy it, we could benefit from it. And not only that, this kingdom actually is operable. Wow! Pwede mo siya i-operate. You know, I'm sorry to say this, it may hurt you, but I'm just telling this truth. Sometimes truth it hurts, you know. You can never operate religion. Sorry to say this. You can never operate religion. But you can operate this kingdom. Because this kingdom is not a religion. This is a government of God that is brought down here on earth. Yeah. So I'm not saying to offend any religion actually, but I'm just comparing this to religion. Yeah, this kingdom. Okay, so wala na tayong oras, so you can like us, you can communicate with us, you can send us an email or whatever na gusto nyo pa malaman. So we are broadcasting this every week, bringing this kingdom into your door. This is a door-to-door delivery of this kingdom because our goal here is that kingdom everywhere. So, ibig sabihin sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, kingdom. 7 continents of the world, kingdom. This is something na kailangan ng mundo ngayon, especially in this end time. Pag sinabi mo end time, talagang chaos, trouble time. So, we have a lot of this kingdom to share to you. Hindi tayo maubusan dito, I tell you, kahit na siguro isang buwan o ilang buwan tayo mag-uusap dito, wala akong katapusan dito. Kasi this kingdom is the idea of God. It is something that comes from His mind. Anything that comes from the mind of God, hindi mo pwede mauubos yan. Wow. So, we thank you for your time listening to us, and may God of heaven bless you in your journey in life. So, peace to everyone.